Hello. Hi. Sa pangalan po ng Katilang Jesu Cristo, isang mapagpapang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong mga aralin, itas, na ilagkan loob para palakayin at bigyan ng buhay upang ito'y ating magamit sa ating mga panaraw-araw ng pamumuhay. Ngayon, dako tayo dito sa isang aralin. Kung mapapansin natin, last week, ito yung naging topic na Ebanghelyo. Marahil, meron mga wala nung last week at nandito ngayon, kaya ibinalik. Nila, ang Bernabe, parehas lang ang topic, pero binabalik sa kanila. Ngayon, ang kwento dito, tungkol kay Maria. Sabi dito, ang ikalim na buwan ngay, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinarunan niya, sinabi magalagta, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo. Datapmat siya itong naglumihanan sa sabi nito at inisip sa kanyang sarili kung anong bakit kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Siya ay maging dakila at tatawagin anak ng katastasan at sa kanya binigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David ng kanyang ama. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharikan. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, baba sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya nga, ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Narito si Elizabeth na yung kamag-anak ay naglihirin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito'y ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na bakong, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Pero kung mapapansin natin, merong dalawang nag-uusap. Yung Arkanghel Gabriel at si Maria. Yung bakit pa lang ni Arkanghel Gabriel, kung baga nagbumihanan ngayon si Maria, sapagkat doon pa lang sa sinasabing, ikaw ang totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo. Ngayon po, pansinin natin, gaano kaya ang reaksyon ng isang tao kapag sinabi, ang Panginoon ay sumasayo? Ilagay natin sa buong nating buhay, ang Panginoon isisilang sa pamamagitan ng isang dalaga. Ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa kalagayan ni Maria. Sumibol na ba sa ating pagkatao ang presensya ng Panginoon? Tinanggap pa natin siya bilang ating Panginoon. Sinunod ba natin ang kanyang mga kautusan? Ang kanyang mga aral o Ebanghelyo na ating pinapakinggan? Minsan ba'y nabakit na tayo ng ating kapwa, ang Panginoon ay sumasayo? Dahil po, kung dati ang ating bibig ay walang preno sa pagsasalita, lalong-lalo na kung palamura,
Ngayon nakita tayo ng ating kapwa, yung mga bulalas ng ating bibig, napapakinabangan ng ating kapwa. Kasama naman tayo sa pinagsabihan, ang Panginoon ay sumasayo. Dahil nararamdaman nila yung presensya, na kapag kausap tayo ng ating kapwa, ang lahat ng mga binibitawan nating salita sa ating bibig, mayroong biyaya para sa kanila. Kaya hindi tinan po natin dito, ito ay pag-alaala na kung saan, bago pa panganak, 9 na buwan pang lilipas, ipinaunawa na ng Diyos sa pamamagitan ng Arkanghel Gabriel kay Maria ang kalagahan ng pagiging niyang isang ina ng ating dakilang Panginoong si Jesucristo. Ngayon po, ilagay natin sa ating totoong buhay, hindi po yung pinag-uusapan dito kung ano ang magiging kalagayan ng panganganak. Ang tinuturo dito, yung relasyon natin sa anak ng Diyos. Tayo ba ay karapat-dapat na gamitin ng Diyos? Di ba malapit ng pagdiriwang natin ng October 3rd celebration na yan ay ginaganap natin bilang pag-alaala sa pagdating ng ating dakilang Panginoon na isinilang siya ng isang babae upang panganak dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ngayon po, darating ng October 3rd celebration. Sa oras kayo yun, tayo ba ay karapat-dapat na gamitin ng kanyang kapangyarihan upang sa ganoon maging kalugod-lugod tayo sa kanya, katulad ng pagbati ni Arkanghel Gabriel kay Maria, na tayo kaya ay karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kasi kung titignan po natin, sabi natin, ikaw na nga ang maghari sa amin. Panalangin na palagi natin inuulit-ulit ang Ama namin. Nangyayari ba sa ating buhay na pinaghaharian talaga tayo ng Diyos? O sarili pa rin nating kalooban ang naghahari sa ating mga buhay? Kasi po, tayo po ay templo ng Diyos na buhay. Ang presensya ng Espiritu Santo dapat nananahan sa bawat isa sa atin. Alin ba ang mas matimbang doon? Yung sarili nating pagtapasya o yung kalooban ng Diyos? Minsan ba, umiiral pa rin sa ating buhay ang palagi tayong nagagalit, napupuot sa ating kapwa, sa makatuwid, kung iyan ay nangyayari pa sa ating buhay, hindi pa tayo karapat-dapat na manahan sa ating sarili ang Espiritu Santo, sapagkat hindi po pwedeng pagsamahin ng Espiritu Santo at masamang gawain na nasa ating katawan. Kaya kung titingnan po natin dito, bubuhos lang ang presensya ng Espiritu Santo sa isang taong humingi ng tawad, naglinis ng kanyang sarili upang tayong maging karapat-dapat na tawagin ang Panginoon ay sumasayo. Kaya kung titingnan po natin dito, malapit na natin kuninain ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating dakilang Panginoon. Hindi lang yung basta parang katulad ng sineselebrate natin birthday. Hindi po. Yon ay isang paalaala na kinakailangan mamulat ang bawat isa sa atin. Tingnan natin ang ating mga sarili. Dapat pag-isilang dyan sa kaloob-looban natin ang presensya. Walang iba, ang salita ng Diyos na palaging sinasambit ng ating punong ebanghelista. Ako'y tumutugtog sa inyong pintuan. Kaya kung titingnan po natin, matagal na siyang kumakatok sa atin. Sa ating mga puso, pero ang naghahari pa rin sarili nating kalooban. Umiiral pa rin ang galit at buot sa ating kapwa. Hinanakit, sama ng loob, pagdaramdam. Lahat ng yan ay mga gagawang makalaman. Hindi na dapat tayo nabubuhay sa mga ganyang bagay. Sapagkat dapat, nung tanggapin natin ang presensya ng Espiritu Santo,
ang naririyan lahat, katuwaan, kasayahan, kabutihan, pag-ibig. Pero bakit mayroon pa rin pagkakampi-kampi? Ibig sabihin, wala pa yan ang presensya ng Espiritu Santo. Halimbawa na lang sa paglilingkod. Sasabihin natin, saan ka ba? Sa Kamaligan, Buwa, o sa Lubon? Kapag pinapili ka, ibig sabihin, wala pa ang katotohanan niya. Kasi, ang lingkod ng Diyos, kahit saan pwede kang umanaw. Pwede kang maglingkod. Dahil, walang pagkakaiba na ang Griego at ang Hudyo, ang alipin o malaya, ang barbaro o sita, kapag pinagaharian na tayo ng Diyos. Sa makatuwid, wala na dyan ang pag-iingot, wala na dyan ang pagkakabahabahali, dahil lahat yan ay gawang makalaman. Hindi po yan pinananahanan ng presensya ng Espiritu Santo. Ganun po ang pakiisipin natin. Ngayon, kung ang naging bulalas natin, kung ang mga sinasabi natin, hindi na papakinabangan ng ating kapwa, hindi magagandang bagay, sasabihin ba natin ng ating kapwa, ang Panginoon ay sumasayo? Kasi walang labi. Sabi nga, ang Diyos pag-ibig. Ngayon, dapat umiiral na sa atin yung pagmamahal. Napatiwala ng pag-ibig. Kumbaga, palagi na lang natin. Mayroon isa sa atin, na may kapatid tayo na gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng kabutihan. Kung pag-ibig ang umiiral sa atin, mahahabag tayo doon sa gumagawa ng masama. Idadalangin natin sila para makabalik siya sa kabutihan at nang sa ganun, sama-sama tayo sa maliligtas. Ngayon, kung wala tayong pag-alam, ang mangyayari niyan, sarili lang natin ang nililigtas natin. Nasaan yung pag-ibig? Kaya nga, ang Diyos, ang una nang umibig sa atin, isinubo niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng isang babae na ibang anak ni Birhen Maria. Ipinaunawa na ni Arkanghel Gabriel ang mga mangyayari. Kaya naging higit na mapalad si Maria sa lahat ng mga babae. Ang sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Wala akong nakikilanang lalaki. Ikaw ay nililima ng Espiritu Santo. Ngayon, ito yung pakiramdaman natin. Paano mangyayari sa ating buhay na ang Panginoon ay mananahan sa ating mga puso? Kinakailangan tayong niliman ng Espiritu Santo. Ngayon, meron mga balati dyan sa ating puso. Sama ng loob, binanagit, puot, galit, at kung ano-ano pa man na bagay. Yun ang pumipigil at kumukontra upang hindi natin maramdaman ang presensya ng Espiritu Santo. Kaya, dumaan man ang paulit-ulit na mahal na araw, kapanganakan ng ating dakilang Panginoon, hindi pa rin tayo nagbabago. Ang mangyayari niya, sabi niya, Bigis Dio, balik sa dating ugali. Saan yung nilalarawan ng mga apostol? Sabi ni Apostol Pedro, sila inihalin tulad sa isang baboy na matapos nalinisan, nagbabalik na muli sa dati nilang pinagluluban. At katulad din ng sa mga aso na matapos na isuka, inilabas niya lahat ng kasamaan sa kanyang katauhan. Kinakain niya muli yung suka niya kanyang isuka. Dapat pa mabuhay ang tao sa ganyan? Sabi nga, hindi dapat ibinibigay ang isang bahaging banal sa mga baboy. Kaya kung titingnan po natin, tanongin natin ang ating sarili.
Meron pa ba tayong bisyo? Pero tinanggap na natin ang presensya ng Espiritu Santo? Tayo po ang makasasagot niyan. Kung pinagkatiwalaan na tayo ng Espiritu Santo, dapat ang katawan natin, iniingatan na rin natin sa mga bisyo. At hindi na yan nagagaya ng mga bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kundi ang presensya mismo ng Espiritu Santo. Mananahang sa ating mga buhay, yan po ang magtuturo sa atin ng mga kabutihang bagay. Kaya malapit na ang pagdiriwang ng ating kapanganakan ng ating nakilang Panginoon. Ihanda natin ang ating sarili. Hindi lang sa kontribusyon, hindi lang sa regalo, kundi sa buong nating pagkatao na maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Hanggang dito ako, salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan man. Lapit natin yun sa Diyos, pagkatiwala sa Kanya, sapagkat siya lang pong nakakaalam at siya nang sasagot sa lahat ng ating mga idinulog sa Kanya. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat isa.